Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Tapos pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganon ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila.